Hi guys, kumusta na po kayong lahat? Papunta po tayo ng Terminal 3, so malapit na po tayo. So nakataksi lang po kami. So from here guys, matatanaw natin yung bagong tayong toll gate na papuntang NAIA, Terminal 1 and 2. So ayan po siya banda sa may left side. Madadaanan po natin. Ayan na po. So ayan na siya. Yan na po yung bagong tayong toll gate. Ay, dito ka lang ba? Bawal kami dun, ma'am. Ano yan? 3,000 yan pag andun kami. So, yan guys, dito na lang kami bababa. Anyway, malapit lang naman siya. Kesa naman ma-penalty si kuya ng 3,000 pesos, hindi ba? So, kawawa naman siya. So, andito na po tayo sa tapat ng entrance gate ng airport. At dyan po sa harap, ang mga pwede lang po magbaba ng pasahero dyan ay yung mga nakasakay sa private car. Okay. So, eto na po tayo, nakapila na. And dito po sa labas, mapapansin nyo, meron na po nakapaskel dyan. Ayan po. Nakapaskel kung ano yung mga pwedeng ilagay sa ating check-in baggage and sa ating mga hand carries. Okay. Sundin po natin guys kung ano yung nakasulat dyan. Otherwise, maaabala po tayo sa loob. Maari po tayong ma-hold on at kalkalin pa yung ating dalang baggage. Okay. So sa mga kamag-anak naman po na maghahatid sa airport, dyan po sa departure area ng Terminal 3, hanggang dyan na lang po kayo sa may gate. Okay? So bawal na po kayong pumasok sa loob. Okay? So okay naman ngayon kasi hindi po siya peak season, kaya hindi po mahaba ang pila. Nagkakaroon po ng mahabang pila talaga dito guys, dito pa lang sa entrance gate kasi nga dito pa lang i-scan na yung mga dala mong maleta. So, yung i-check-in baggage mo at yung hand carry mo, pati na yung iyong personal bag, lahat po yan ay i-scan na dyan pa lang sa entrance gate. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, merong roller sa unahan. So, kaya meron naman silang mga tray na nakahilera dyan, yung blue tray. Ayan po. So, yung blue tray, dyan yung ilalagay yung inyong mga small items like yung personal bags nyo and kung ano pa man yung dala nyo, mas mabuting ilagay nyo dyan sa tray para hindi po siya maipit dyan sa roller and hindi maipit sa loob ng scanner. Okay. So, after nyo mailagay yan, mga bagahe nyo dyan sa scanner, dadaan naman kayo sa body scanner. Okay. So, dyan po sa body scanner, bawal po ang mga metal. Okay. So, after ma-scan ang mga bagahe, ayan, kukunin na po dyan. Okay. So, kung wala naman kayong dalang mga ipinagbabawal, pwede na kayong dumiretso sa inyong check-in counter. Okay. So, yan po, ganyan po kahigpit yung ating airport security sa Pilipinas, which is good naman. Mabuti yon para sa atin, sa mga pasahero. May notice po dito sa loob para po sa mga OFW na bumili ng plane ticket nila sa ibang bansa. Hindi nyo na po kailangan magbayad ng terminal fee na parang 400 something yata. Hindi ko lang sure guys kasi hindi po ako OFW. So, hindi na po nyo kailangan magbayad basta't ipakita nyo lang po sa check-in counter nyo yung inyong Overseas Employment Certificate or OEC or yung inyong balik manggagawa or BM. Okay? So, kung sakaling meron kayong questions, meron pong cellphone number na nakasulat dyan at meron din po silang email address. So, if I were you guys, at least one day before ng flight nyo, kung kailangan yung tumawag na po kayo or mag-email na kayo. Okay?
So, ayan naman po, meron naman tayong NAIA customer hotline na number. Kung meron po kayong ibang concerns regarding sa airport, pwede po kayong tumawag dyan sa hotline. May nakasulat din dito guys tungkol sa karapatan ng pasahero. Kung sakaling magkaroon ng delayed sa flight, madamage ang bagahe nyo or mawala ang bagahe nyo, at marami pa pong ibang nakasulat dyan. So basa-basa po tayo pag may time para po alam natin kung ano ang karapatan natin bilang pasahero. Okay? Katabi po ng information counter ang travel tax counter. Mas mabuti po guys kung bago kayo pumunta sa check-in counter nyo, pumunta na po muna kayo sa travel tax counter. Okay? So pumunta kayo doon, magtanong kayo kung meron kayong dapat bayaran na travel tax. Okay? So hindi po kayo bibigyan ng boarding pass sa check-in counter pag wala po kayong resibo galing sa travel tax counter. Okay? So take note lang guys, ang travel tax po at ang terminal fee ay magkaiba. So ang travel tax po, before po mag-check-in yan, binabayaran. While ang terminal fee naman, after mag-check-in and bago kayo makarating sa airport immigration, saka po yan binabayaran. So ako naman po, kailangan kong pumunta dito sa travel tax para po kumuha ng aking travel tax exemption certificate na ibibigay ko rin sa aking check-in counter. Okay. So magtanong tayo dito sa travel tax counter regarding sa OFW and tourist sa kanilang travel tax. Ang mga OFW ba may travel tax? Wala. Ang mga tourist meron. Okay. So mas mabuti pa rin na meron po tayong cash on hand para po sa ating mga bayarin just in case na meron. Okay. So after po natin sa travel tax, pwede na po tayo pumila sa ating check-in counter. Okay. So thank you guys for watching. Abangan nyo po yung aking susunod na video regarding po sa travel procedures dito sa NAIA Terminal 3. Please don't forget to subscribe. Bye. See you again.